For unto us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Isaiah chapter 9, verse 6 to 7. This is the word of the Lord for us today. Hallelujah! At magandang araw po sa bawat isa sa atin. Masaya po ako na makasama kayo ngayong araw na ito, sa araw ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Narito po muli ang lingkod ng Diyos, Pastora Joy Habon po, at nandito po ako ngayon sa Hong Kong, yes. Pasensya na po at tayo ay online dahil ako po ay expected to deliver our second born. Ayan, ang aking pangalawang anak po, ang aming pangalawang anak dito po sa Hong Kong. Kaya ako'y naghihintay na lamang ng mga nalalabing panahon. Kamusta po kayo dyan sa Pilipinas? Nagagalak po kami ni Pastor Lek dito na nagpapatuloy po ang bawat isa sa mga kanya-kanyang responsibilities natin sa ministry at as our work of love for the Lord. Napagpatuloy po tayo bawat isa sa ating pagiging matapat na manggagawa ng Panginoon. Regards po sa lahat dyan, and a blessed day to everyone. I hope that your Sunday is doing well. Sa matter of fact, nire-record ko na po ito maagang maaga. I just finished praying at siguro halata sa aking mga mata. Medyo mugtuin ang aking mga mata sa madaling araw at napakasarap po na bahagi sa inyo ang mensahe ng Panginoon na sariwang-sariwa, ayan, sa umagang ito o sa araw na ito. Kung anong oras naman po ito napapanood, I believe na the word of the Lord is fresh, diba? And powerful. Anong time man natin ito tanggapin mula sa Kanya. So, bago po tayo magsimula din, nais ko din pong i-extend ang aking apologies dahil hindi ko po magawang mag-live. Ayan, nandito po kasi kami nakatira sa simbahan mismo. At alam niyo po dito sa Hong Kong, buong araw ng linggo ay narito ang mga kapatid sa ating iglesia. Kaya medyo may ingay po, may physical noise na maaaring makapag-distract sa atin kung i-record ko po or ila-livestream ko po ang mensaheng ito. Baka matapalan yung aking boses ng ingay sa labas kasi hindi lang naman po tayo yung nandito sa lugar na ito. So, minabuti ko na pong i-record ng maaga upang malinaw na marinig ng bawat isa ang mensahe. At pasensya na po talaga sa for unforeseen circumstances. Ayan, sa totoo lamang po, in the past weeks, meron ng pagbabadya ng nalalapit kong panganganak, kaya talagang nag-lie low muna ako sa aking physical activities at talagang naka-bed rest po ako dahil nagpe-prepare na ang aking pangangatawan sa pagsilang ng ating sanggol na hinihintay. Hallelujah! Ngayon, yung binasa ko po sa Isaiah chapter 9 verse 6 to 7 was a prophecy from Isaiah of the coming Messiah. Yan. So, si Prophet Isaiah po ay isang lingkod ng Diyos, propeta siya. Pag sinabi po nating propeta, mga lingkod ng Diyos na kung saan naghahayag ang Panginoon ng mga mangyayari. Ayan, mangyayari pa lamang. So, malayo pa man, inihayag na ng Panginoon ang pagdating ni Hesukristo dito sa ating lupang ibabaw. No? So, hindi po last minute decision o hindi abrupt na decision ng ating Diyos Ama na ipadala ang kanyang bugtong na anak. Ngunit kung tutuusin po, actually mababasa natin mamaya sa mga scriptures na bubuksan natin, madidiscover natin o sa mga nakakaalam na ay mare-refresh tayo na napakatagal ng plinano
at parte ng plano ng Diyos Ama ang pagpapadala ng kanyang nag-iisang anak para sa bawat isa sa atin. If you may so, dahil introductory verse ko lang po yung Isaiah, can you please open with me, yan, ang inyong mga Biblia sa Galatians chapter 4. Babasahin ko po from verses 1 to 4 para lang mabuo yung pagkakabasa ko sa buong konteksto. Pero ang tututukan ko po talagang verse ay verse 4. Yan. Sabi po dito, babasahin ko muna po sa English. Yan. Galatians chapter 4 verse 1. What I am saying is that as long as an heir is underage, he is no different from a slave, although he owns the whole estate. The heir is subject to the guardians and trustees until the time set by his father. So also, when we were underage, we were in slavery under the elemental spiritual forces of the world. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are His child, God has made you also an heir. Manalangin po tayo saglit. Aming Panginoong Ama, maraming salamat o Diyos sa pagkakataong ito na mabuksan ng iyong salita. Marinig ang iyong mensahe sa bawat isa sa amin at maunawaan sa pamamagitan mo, Banal na Espiritu, ang bawat katagang nakasulat sa iyong banal na salita. Hinihingi po namin, Panginoon, ang kapahayagan na nanggagaling sa iyo. Hinihingi namin ang kaunawaan na nanggagaling sa iyo at ang bukas na puso ay ang inaalay namin, Panginoon. Handa po ang mga puso namin na tumanggap ng mensahe na sasabihin mo sa amin sa araw na ito. Mangusap ka sa bawat isang nakikinig at naway maging kagamit-gamit po ang aking mga labi na ihayag ang iyong katotohanan, pagmamahal at pag-ibig sa bawat isa. Ikaw lamang maitaas, aming Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Nabasa po natin dito na mayroon daw set time. There is a set time that the Father has orchestrated. Kumbaga may isinet na oras ang ating Diyos Ama. At dun sa verse 4, which is my emphasis, which is the main verse of our discussion today, is that there was a fullness of time. Meron pong kabuuan o kaganapan ng panahon kung saan yung natatakdang oras ay dumating. Kaya ipinadala na ang anak ng Diyos na walang iba kung hindi si Hesukristo. Marapatin niyo pong basahin ko sa Tagalog ha. Sabi rito, itong ibig kong sabihin habang bata pa ang tagapagmana, wala siyang ipinagkaiba sa mga alipin kahit kanya ang lahat ng ari-arian. Itinatagubilin siya sa mga taong nag-aalaga sa kanya at namamahala ng mga ari-arian niya hanggang sa araw na itinakda ng kanyang ama. Yun, meron daw araw na itinakda ng kanyang ama. Ganon din naman ang kalagayan natin. Yan daw tayo. Bago dumating si Kristo, inaalipin tayo ng mga panuntunan ng mundong ito. Ayan, ngunit, ito na po yung verse 4. Ngunit nang dumating ang takdang panahon. Hallelujah. Take note of the words takdang panahon. Ayan, nang dumating daw po ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Pinanganak siya sa isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan para palayain ang nasa ilalim ng kautusan. Nang sa ganoon ay maging anak tayo ng Diyos. At dahil anak na tayo ng Diyos ngayon, isinugo ng Diyos ang spirito ng kanyang anak sa ating puso. Kaya makakatawag na tayo sa kanya na Ama. Ngayon, hindi na tayo mga alipin, kundi mga anak. At
kung mga anak na tayo ng Diyos, tagapagmana na rin tayo ng kanyang mga pangako. Hallelujah! Ito na po ang tinakdang panahon ng Diyos. Dumating na ang fullness of time. Dumating na ang perfect timing upang ikaw at ako ay lumaya na sa pagkakaalipin sa kasalanan. Hindi lamang po ang ating kalayaan ang binigay at ipinagkaloob ng Diyos, ngunit ginawa niya rin tayong tagapagmana ng kanyang mga pangako. So every time you think about the season na sinicelebrate ngayon ng nakararami ng buong mundo, in fact, hindi lamang Kristiyano ang nakikiselebrate sa season na ito na tinatawag na Christmas o Pasko o Yuletide season o anumang gusto mong itawag sa season na ito. Ayan, sa mga holidays na ito, nakikipagdiwang ang buong mundo dahil sa pagkakapanganak ni Hesukristo. Kaya po, ayoko pong tawagin na Christmas season lamang dahil ayokong mabox ang isip natin doon lamang sa season na ito natin ipinagdiriwang si Jesus. No, but what an emphasis it is. What a privilege and opportunity it is na kahit yung mga hindi pa fully informed of the gospel or of the word of God, they are celebrating the coming of the Messiah. Wow, hallelujah. Let me read some evidences to you na perfect timing talaga yung pagkadating ni Hesukristo. Alam niyo po, yung sinabi kasing the time has fully come. Ibig sabihin, merong time na hindi pa full, no? Hindi pa yun ang nakatakdang panahon. Meron palang tinakda talaga kung kailan ipapadala ng Diyos Ama si Hesukristo. And historically speaking, the scholars, the theologians, even yung mga hindi po nasa Christian tradition or Jewish tradition, talagang napansin nila kung gaano kaganda o kaperpekto yung timing ng kapanganakan ni Hesukristo dito sa mundo. Alam niyo po kung bakit? Number one, there was great anticipation among the Jews already. Para bang hinihintay na ng mga Hudyo yung dadating na Mesaya. Ang ibig sabihin po ng Mesaya ay tagapagligtas. Bakit? Kasi similar doon sa naranasan ng mga Pilipino, 'di ba tayo? Sinakop tayo, no, ng mga iba-ibang mga lahi, ng mga mananakop. Ayan. Ang Israel, ganun din. Marami na rin sumakop sa kanila. At lalong-lalo na, nung sinakop sila ng Roma, dahil talagang ito na yung time na kumbaga na nasagad na sila, na exhaust na sila sa pagiging tagasunod ng ibang lahi, no? So they were hungry already for a savior. Alam, parang tumatas na anticipation nila. At nung sinabi nung Galatians 4, for the time had fully come, para bang umabot na dun sa threshold, umabot na dun sa pinakasagad na, Lord, kailangan na talaga namin ng tagapagligtas. So, una sa mga Hudyo. No? Pangalawa, Rome had unified so much of the world, allow me to read, under its government, giving it a sense of unity in various lands. Ngayon, ang Roma, nung mga panahon na yun, ng pagkakapanganakan ni Jesus, ang Roma, ang dami na po niyang na-conquer na iba-ibang mga bansa o iba-ibang mga lahi. Ayan. And because of this empire was relatively peaceful, travel was already possible. So that there was freedom to travel that could have been impossible into other eras. So kung nauna, halimbawa, kung bago nang ipinanganak si Jesus, bago nangyari ang pagkakasakop ng Roma sa mga iba't ibang lahi, hindi pa ho ganong ka-advance at hindi pa ho ganong ka-accessible na mapuntahan ng isang tao ang iba't ibang lugar. Ayan, ano? Lalo pa siguro ngayon, meron ng mga airlines, meron ng airplane, na pwede ng international travel. But during that time, mas malaya nang nakakagalaw ang mga tao at nakakapalipat papunta pa naog dito ang mga iba't ibang lahi. Nagkakaroon na ng interaction ng iba't ibang mga lahi.
Number 3, while Rome had conquered militarily, so ang Roma, nag-conquer siya militarily, Greece had conquered culturally. O ito namang mga Grego, napasok naman nila ang mga sistema o paraan ng pamumuhay so that their language, ayan yung kanilang language, was the trade language na ginagamit, which was spoken throughout the empire, making it possible to communicate to many different people groups in one common language. So kanina, sabi natin, nung una, yung mga Hudyo, sabik na sa tagapagligtas. Pangalawa, nakakapag-travel na ang mga tao. Pangatlo, mayroon ng common language. Ibig sabihin, although hindi naman ho universally na yun lang ang sinasalita ng mga tao, pero nagkakaroon na sila ngayon ng medium of communication kung saan mauunawaan ng iba't ibang lahi yung gustong sabihin ng isang tao. Lalo na when it comes to business, ayan, sa kanilang trade industry. Number 5, number 4, bigyan ko pa kayo ng pang-apat na dahilan kung bakit perfect timing yung birthday o yung pagkakapanganak ni Jesus, no? Sabi dito, the fact that many false idols had failed to give victory over the people who are being conquered caused many to abandon the worship of idols. Remember, nung there was a 400-year silence between Malachi, o sabihin na natin yung last book of the Old Testament, whether you contend na hindi yun Malachi, basta yung last era of the Old Testament, bago dumating ang New Testament, there was a 400-year silence na walang records of the Lord speaking to His people. Doon sa silent period na yon, nagkaroon ng maraming idol worship, no? So nagpersist yung mga idolatrous na practices na maaring pumasok sa Israel o maging hindi lang sa lahi ng Israel, kundi sa lahi ng mga tao, no, in general, in humanity. So there was idol worship. But people saw na kahit nagwo-worship sila, of course, they are worshiping not the true God, not the one true God, not Yahweh. No, they were worshiping their idols. Doon nila nakita na walang kapangyarihan ang kanilang mga Diyos-Diyosan. No? So, people were beginning to realize that even though they worship their gods, their gods were not able to save them. Kaya may mga ibang lahi na rin na naghihintay na rin sa posibilidad na baka hindi naman talaga Diyos itong mga sinasamba namin. No? So, nagkakaroon na sila ng unti-unting bukas na isipan. Isa pa yan sa mga dahilan. Dagdagan pa natin. Number 5, there were mystery religions of that time that emphasized a savior God who required bloody sacrifices. So dumadami na. Dahil nga dumami yung idol worship, pati yung mga practices nila na kakaiba, yung iba hindi katanggap-tanggap. Pero sinusubukan na rin yakapin ng mga tao because of their desperation to be out of being conquered or out of colonialism. Ayaw lang nila talagang magpasakop sa ibang lahi. Yung iba, magtuturo sila na dapat nag-aalay ng dugo. That's why may mga sacrifices ng animals. And sad to say, even people, they even sacrifice their sons and their daughters for their idols. Pinapadugo nila, pinapatay nila to that extent. Kasi yun yung mga practices na itinuturo sa kanila ng mga false religion o ng mga idol worship na ito. This one is already preparing the people to understand the tradition of the Jews of the blood sacrifice. Kasi pag hindi maintindihan ng ibang lahi din ang blood sacrifice, mahirap nilang tatanggapin yung bugtong na anak na mag-aalay ng kanyang buhay kung saan dadanak ang dugo ni Jesucristo sa paglilinis ng ating mga kasalanan. So it was a physical picture of what is going to happen for God's plan of redemption. So, kung hinahanda na yung mga tao. And last but not the least, the Roman army recruited soldiers from among provinces, introducing these men to Roman cultures. And then,
yung mga kanilang mga sundalo ang ipinapadala nila sa iba't ibang lugar upang ipakilala ang kultura ng Roma. So ginagamit nila ang soldiers nila hindi lamang pangpatay o hindi lamang pangdepensa sa kanilang bayan o sa kanilang mga kino-conquer na land, ngunit para din i-spread ang kultura ng Romans. So sa ganitong timing, na hindi na lamang parang nakakulong sa isang karton ng Israel, dito sa timing na ito, pinili ng Diyos na ipanganak ang kanyang bugtong na anak. Bakit kaya mahalaga ito? Babasahin ko po sa inyo kung saan ba nanggaling ang planong ito, o saan ba nag-umpisa na lang yan ang planong ito. Siyempre nanggaling po ito sa Panginoon, pero saan ito nag-umpisa? Nasa Genesis pa. Ayan, alam niyo po ba, did you know that the Christmas story began in the book of beginnings, in Genesis chapter 3? Kung hindi niyo pa po narinig ito, parang nagulat kayo. I know this is a reminder for each and every one of us. Ayan, Genesis chapter 3 verse 15. Okay. Dito unang binanggit ng Diyos Ama ang kanyang plano ng pagliligtas sa sangkatauhan. Ano ba yung nangyari sa Genesis 3? Just to give you a recap, you can read the whole chapter to avoid skipping the context, okay? Ito po yung fall of humanity. Ito yung pagkakataon na nagkasala si Adan at si Eva sa pamamagitan ng pagsuway nila sa utos ng Diyos na huwag kainin ang bunga ng puno ng tree of knowledge of good and evil. Pero hindi sila nakapagpigil, at nang natukso sila ng serpent, ay ginawa nila yung sinabing huwag gawin. No? So it was their disobedience. It was their disobedience that caused the humanity to fall. And in Genesis 3:15, let me read, sabi po dito sa NIV, I will put an enmity between you and the woman, between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. 16. To the woman he said, I will make your pains, sabi niya dito, in childbearing very severe and painful labor you will give birth to children. Your desire will be for your husband. Ayan. So, yung main verse po doon, yung 15 na sobrang ko nang basa, sabi niya, I will put an enmity between you and the woman, between your offspring and hers. So, mayroong, actually sa ibang translation, seed. No? The seed of the woman. Yun. Mayroon daw, magkakaroon daw ng clash o ng conflict between the serpent, which is to represent evil, which is to represent Satan himself and all the forces of evil. Magkakaroon daw po ng tension o conflict, and finally, sabi niya, yun daw seed ng woman, yun daw seed ng woman ang tatalo eventually sa gawain ng dyablo, sa gawain ng demonyo, o sa gawain ng kadiliman na kanyang sinimulan magmula nung sumuway ang tao. So, doon pa lang sa Genesis 3:15, that was the point where humanity made a mistake. That was the point of, sabihin na natin, kapalpakan ng tao. Pero, ang pinakita sa akin ng Diyos habang nagme-meditate ako kanina, tignan mo anak, sabi niya sa akin, kung saan ka mismo nagkamali, the point and the exact timing where you made your mistake, when you committed your sin, the clock of God to save you or to redeem you already started. Wow, hallelujah. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng sorpresahin ang Diyos. Hindi nagulat ang Diyos na, nagkamali ang anak ko, anong gagawin ko? Hindi. Alam na niya, bago pa mangyari, kung papunta ka na sa sitwasyon na yon. In fact, sa pag-ibig ng Diyos, kung papunta ka doon, binibigyan ka niya ng warning. Diba? Binibigyan niya tayo ng warning, binibigyan niya tayo ng conviction na, huwag kang lalapit dyan. Hanggat maaari ay spare niya tayo doon. Pero, kung talagang umabot pa rin tayo sa punto ng pagkakamali, hindi nagugulat ang Diyos, hindi natatakot ang Diyos. What happens is that nag-start ka agad, kumbaga ang timer ng Diyos kung kailan
sa puntong nagkamali ka, natapos na kaagad ang plano niyang iligtas ka at itayo ka at ibangon ka pang muli. At the time ng pagkabagsak mo, hindi mo kaagad marirealize yun. Of course, masakit, mali, it's a mistake, it's painful, it will cause others pain or whatever. No, pero ang Diyos, kaagad, pag moment pa lang ng pagkakamali mo, pagkakamali ko, pagbagsak natin, nandun na kaagad ang plano niya, ibabangon ko yan ulit, itataas ko yan ulit. No? But there was a time that God was waiting to fulfill, no? So, ibig sabihin, bakit ganun, Pastora? Ba't pa hinintay ni Lord ang ilang dekada, century, BC, ilang thousands of years bago niya pa pinadala si Jesus? Bakit hindi instantly na lang? Ano? Dahil nga dun sa 6 na binigay ko sa inyong mga historical facts na naghanda sa sangkatauhan sa pagdating ng ating tagapagligtas. God is not time-bound. Hindi limitado ang Diyos sa oras na siniset ng tao. Hindi limitado ang Diyos sa oras na mayroon ng mundo. Hindi siya nararush, hindi siya pwedeng pagmadaliin. Because God is not bound or intimidated by time. In fact, He is outside of time. Hindi siya nakapaloob, hindi siya nagpapasakop sa oras. Bakit? He is not time-bound, but rather, He appoints the time. Hindi siya ang magpapasakop sa oras. Siya ang nag-a-appoint sa oras. Siya ang nagsasabi kung kailan ang tamang oras. He is not bound, He is not intimidated by the time that we think about, but time itself is subject to God and His will. Mismong ang oras, mismong ang panahon ang nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung akala natin ang tagal naman bago pa nagligtas ng Diyos, ang tagal naman bago niya pinadala si Jesucristo, bakit pa pinatagal ng Diyos from Genesis, bakit tinapos niya pa yung buong Old Testament, tapos mayroon pang 400-year wait bago pa dumating si Jesus Christ, bakit pa pinatagal ng gano'n ang husto ng Diyos Ama? It's not in the capacity of our thoughts to conceive that, but His thoughts are higher than our thoughts. His ways are higher than our ways. And time itself submits to the will of God. At alam ng Diyos na ito na. Nung sabi niya, nung dumating na yung panahon, sinabi ko po sa inyo, no, na handa na ang sangkatauhan na i-receive ang pinakamagandang regalo na ibibigay sa kanila ng Diyos Ama. Doon na nga nangyari yung Galatians 4:4 na ipinadala niya ang kanyang nag-iisang anak. Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. You know, during the course of time, mula Genesis hanggang sa lahat ng Old Testament, even the silent period, until the coming of our Messiah, people changed, customs have changed, no? Norms, traditions have changed. Yes, even places have been transformed. But nung dumating na si Jesus, yun na yung eksaktong panahon na dinesisyonan ng Diyos na ito na ang tamang panahon. Kaya, let Christmas or this season of Pasko, of Yuletide season, of holidays, remind you that God is a God of perfect timing. Alam ko po hindi traditional na Christmas story ang aking ibinuksan ngayon. Actually, I would encourage you. I can be posting the links of the Christmas characters, the Christmas story, our spiritual reflection on what happened on the birth of our Lord Jesus Christ.
Meron po akong series of teachings about Christmas and I can just link it up. I-post po natin sa page natin. No problem with me. You can watch it over this holiday season para naman mas lalong masariwa ang kwento ng kanyang kapanganakan ni Jesus. Ngunit ang ibinigay na fresh na revelation ng Panginoon sa akin ay ipaalala sa bawat isa that God is a God of perfect timing. And this is to encourage anyone who is waiting for God's promises to be fulfilled. Ikling oras pa lang ng paghihintay mo, kapatid. Kung sabihin mo sa akin, Pastora, hindi mo alam yan. Ilang dekada na ako naghihintay. Ang sangkatauhan nga. Hindi lang po dekada, no? Centuries, hindi lang din. Kung hindi, thousands of years. Because 1,000 years can just be one day in the Lord. And one day can be 1,000 years in the Lord. Vice versa. So, ibig sabihin, akala mo ang haba na ng hinihintay mo. Pero alam ng Diyos ang perpektong panahon kung kailan niya ibibigay, patutuparin at patutunayan sa iyo na siya ay tapat na Diyos na hindi nakakalimot sa kanyang mga ipinangako. So, as a takeaway, bago po tayo magtapos, I just want to emphasize to you that as we enter the season, na napakaganda naman talaga ng Christmas season kasi walang pasok ang mga bata, no? May mga ibang nagtatrabaho ay may mga work breaks din sila. But people have a tendency to magnify minor things, which is, ano yung minor things na tinutukoy mo, Pastora? May mga nag-develop kasi tayong tradisyon na nakuha naman talaga natin dahil sa mga lessons o moral lesson na nakuha natin from the Christmas story or the birth story of our Lord Jesus. Pero, kung sasabihin ko sa inyo, minor na lamang yun. Halimbawa, gift giving, di ba? So, saan ba nakuha yung gift giving, Pastora? Ano yan? Unbiblical yan. Well, ayoko na pong mag-contend, ayoko makipag-conflict sa inyo kung saan nyo man po nabubunot ang mga tradisyon na yan kasi iba-iba po ang tradisyon ng mga iba't ibang tao at kultura. That's why we do not base our faith on traditions. We do not base our faith on cultures. No? We base our faith on the Word of God. Yan. Kaya po, ini-emphasize ko ngayon na kahit December 22 service ngayon at 3 araw na lang at Pasko na, nagtataka ka, ba't parang hindi tungkol sa Christmas yung pinagsasabi ni Pastora Joy? Well, we operate by the leading and conviction of the Holy Spirit, no? So, while of course, I will not fail to mention the event, sasabihin ko pa rin po yung event, but I will back you, I will drive you back to the real essence and meaning of why a Savior is born for you and me. Diba? Kasi po, saan ba natin nabunot yung gift giving? Is sa John 3:16, for God so loved the world, that involves you and me, that involves all humanity, that He gave His only Son. He gave His best gift to us. Kaya nagkaroon ng gift-giving tradition, di ba? Pero yung tradition na yon ay kumpara mo sa talagang essence ng pagbibigay ng Diyos Ama sa kanyang best gift sa atin, nagiging minor na lamang yung thought na yun dahil napatungan na ng ating mga concerns na bilihan para sa exchange gift, no? Para minsan naman yung mga sa family, yung lahat ng mga pamangkin, ayan, ng mga inaanak, so, dami natin riregaluhan, busy-busy mga tao, nagki-Christmas shopping, no? Yung iba hindi magkaugda-ugaga na makumpleto yung listahan nila, ng mga reregaluhan nila. Ayan, it's not bad and I'm not saying it's evil, but please do not magnify this thing over the real essence of receiving Jesus Christ, the best gift that we can receive from our Lord God, our Father God above. Yan. Ano pa po? Mga minor na minsan na may major na mga tao sa kultura natin ngayon. Makainan, naku, di ba? Ang reason nila kasi birthday ni Jesus. Ayun. Well, just in passing, gusto ko lang po i-correct na
it is not historically and not biblically accurate to say that it is the birthday of Jesus in the winter season, no, or not even in December. Opo. So, hindi ko po intensyon na awayin kayo at sabihin, hindi dapat nag-celebrate ng Pasko, hindi na po tayo doon, no? Hindi na po tayo babalik sa naging conflict noon ng mga Jews at Gentiles, kung dapat ba nilang sundin ang tradisyon o hindi. Hindi na po tayo doon. Ngunit gusto ko lang po ipaalala, lalo na po sa bawat isa sa atin na nag-aaral ng Bible, na yung nga pong birthday, sabihin natin birthday ni Jesus ay most likely hindi po December nangyari, no? Bakit? Dahil marami pong evidences na yung mga shepherds ay nagpapahinga at they were watching their flock at night, at hindi po nila pwedeng ilabas sa kanilang flock kung December yon na napakalamig or winter yon na sobrang sabihin na nating parang halos magyeyelo o napakaginaw ng panahon. So, it is unlikely that it happened on a winter. So, anyway, meron po din po akong teaching tungkol dyan sa details pa of Christmas, which you can still find. I hope and I pray na nandyan pa sa YouTube, pero try kong i-link kung nandyan pa. If not, God willing, I can make a new series on Christmas details about the characters of Christmas, the people involved, the venues, ayan, tsaka yung mga biblically accurate na nangyari nung kapanganakan ni Jesus. Huwag lang po tayong matuon sa gift giving, sa kainan, ayan. At pangatlo, ano pa? Mga reunion. Diba? So, minsan, napakaganda po talaga ding opportunity na makapag-reunion sa family kasi wala nga pasok karamihan. But, the real essence of Christmas is not about you. It's not about me. It's not about family. Sorry po kasi sa tradisyon ng mga Pilipino, napaka-emotional natin pagdating sa Pasko, no? Na dapat magkakasama, na ang lungkot natin pag hindi tayo makauwi, lalo na tayong mga OFW, kami pong mga nandito sa ibang bansa, pag hindi na kayo, para bang apektado, and the culture has been capitalizing on that, na pag Pasko that uuwi ka. So ayan, ang daming mga overseas travel, 'di ba? Ang daming pag Pasko dapat sama-sama kayo or magve-vacation kayo together. In fact, yung Christmas season naging economic economic agenda na, 'di ba? Hindi na siya naging spiritual na agenda. So, yun yung nakakalungkot, na ma-major natin yung tradisyon more than the real essence of the season or of the event. So, I don't want to focus on that. I just want to focus on the Savior. Sabi nga ni Pablo, I determined not to know anything about you except Christ and Him crucified. No? So, tayo bilang mga Kristiyano na mulat na sa katotohanan, nagbabasa na ng Biblia, at hindi lang sa Pasko natin pinagdidiwang si Jesus. Sariwain natin lagi ang kanyang dahilan kung bakit siya naparito sa lupa. No? Alam po natin, every time we take of the Lord's Supper, every time we have a communion, we thank Him for what He did on the cross. So in this season, we also thank the Lord Father, our Lord God Father, Abba Father, for sending His own and only begotten Son. No? Last 3 key takeaways. Ayan, 38 minutes na ako. Ano ba dapat ang minamagnify natin? Kasi sabi ko kanina, huwag i-magnify ang mga minor traditions. I-magnify natin ang totoong essence ng season na pinagdiriwang ng buong mundong ito. Ano po ba yun? That God has already perfected the details of the coming of His Son. Okay? Hindi na po yung handa ninyo sa Noche Buena, hindi na po yung trapiko na kailangan nating suugin para lang makabili kayo ng inyong mga iririgalo, o hindi na po yung mga
activities, presentations, ayan, presentations, mga games, ayan, na ipe-prepare nyo sa inyong Christmas party games. Well, all of those can mean a better social relationship with your family or friends. Don't get caught up with all these things that you forget about the perfect details that God has already given His Son because the time had fully come. Jesus already came and has promised to come again. Yun po ang napakahalagang number 1 mong tandaan ngayong Pasko. Pinadala na ang pinaka best na regalo na tanggapin ng buong sangkatauhan. Si Jesus na kasagutan sa ating pagkakasala. Siya ang kapatawaran ng ating makasalanan. Siya ang ating tagapagligtas. At ano pa, babalik siyang muli. Yun ang katotohanan. Malapit na siyang bumalik, kaya dapat na nating paghandaan ang kanyang pangalawang pagbabalik, kung saan hindi na siya sanggol na babalik, ngunit isa na siyang hari na makikipagdigma. At finally, tatapusin niya yung sinabi niya sa Genesis 3:15 that the seed of the woman will overpower and crush the head of the serpent or of the devil. Number 2, what else do we need to magnify this Christmas? Jesus did not remain to be a baby. Okay? So, sa marami po yung mga nativity, mga dramatization and reenactment natin ng pagkapanganakan ni Jesus. Talaga namang kita natin na, ang cute-cute, na umiiyak na baby. Na talagang napakaputi, na napakagandang baby. At nandun din ang kanyang ina, na napaka-fragile. Ayan, halos di makabasag pinggan na Mama Mary. Ayun, mga ganyan, na picture. Pero, wag po nating i-magnify yung napakaliit na detalye na yun. Lalo na ang Mary, ang Joseph, ang 3 kings. Ayan, may teaching din po ako dyan. In fact, patsadahan ko lang ngayon, I just don't want you to think that Mary was a frail woman. Hindi po, kumbaga, mahinhin o mahinang babae si Mary. Si Joseph naman ay napaka-respetableng tao. Totoo po yun. At hindi rin po totoo hindi na po talaga nakadetalye sa Bible na nire-reject sila ng mga tao noon, ng innkeeper. O late na silang, last minute na naghanap ng matutuluyan si Joseph at Mary kung kailan lalabas na, nagle-labor na si Mary. Hindi ho talaga biblically accurate yung mga yun. So, medyo may mga correction tayo dyan sa mga napapanood nating nativity scene. At lalong-lalo na yung mga 3 hari, hindi po nangyari sa birth yun. In fact, nasa around 2 years old na si Jesus nung dumating yung mga magistrates, at hindi rin sila technically kings, at hindi lang din sila technically 3. O, yun, di ba? So, napakadaming mga details na dapat i-correct dyan sa Christmas story na popular na alam natin. But we'll delve on that next time or in the next series or some other time. I just want to emphasize that Jesus is no longer a baby. Okay? That means, if you have been a baby Christian, stop being a baby. Why? Because the Bible records that Jesus grew, He matured, He had an intimate relationship with God, He had faith, and He showed how to live our life as a Christian na dapat nating sundan. Ayun po, hindi lang po tayo manatiling baby na uha-uha, iiyak-iyak doon sa sabsaban. Diba po? Ang Kristiyanong pinalalago ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito. Sabi nga, ang kanta ng mga bata, read your Bible, pray every day, and you grow. Kailangan mong mag-grow spiritually. Let that be a spiritual reflection to you also this season, this Christmas season. And lastly, ano ba nangyari kay Jesus? Lumaki siya, pinakita niya paano mamuhay ng Kristiyano, tinapos niya ang kanyang misyon at kanyang calling. Ganon din sa iyo. Tapusin mo yung misyon o yung calling mo. Ano ba talagang pinagagawa sa iyo ng Diyos? Reflect on that. And
live a life worthy of the calling that God has given you. Last but not the least, you, your spouse, your family, yung spouse, kung may asawa ka syempre, your family, your friends, are alive now at such a time as this. Means you are part of a generation who can choose Jesus. Alam mo, sa dami ng panahon na pwede kang pinanganak, bakit ngayon ka pinanganak? Bakit ngayong 2024 and papasok na tayo sa 2025? Bakit ngayong season ka buhay, humihinga at naririnig mo ang mensaheng ito? Pwede namang pinanganak ka sa season ng mga, halimbawa nila Caesar, Augustus, nila Julius Caesar, nila yung mga Romano, no? Mga Griego, o nung mga Espanya, o nung sinasakop tayo ng mga Hapon, di ba? Bakit hindi ka pinanganak ng panahon ng pulang araw? Mga ganyan. Bakit ngayon ka nag-e-exist? Salamat sa Lord. At ngayon tayo nag-e-exist. Alam niyo ba? Because you and I can choose Jesus. You and I can choose to receive God's offer of salvation. And ito pa, hindi lang yung receive ha, enjoy our redemption. At gusto ko po sabihin sa inyo na although totoo na sinabi sa Biblia na papasok po ang difficult times, magkakaroon ng persecution to the Christians, pero ito po yung panahon, this is the right time na pwede pa nating ibahagi ang ating pananampalataya sa iba na hindi tayo hinuhuli. Yan. Meron na ho sa ibang mga lugar na there persecuted areas where the Christian church is not free as anyone could be. Halimbawa, in regions of China, in regions of the Middle East. But if you are hearing this message, and if you are still able to practice your faith, pwede ka pang mag-join ng services, ng mga gatherings in a regular basis, then we still thank the Lord for that liberty and freedom. Pwede pa tayong mag-express ng ating worship sa Kanya. Huwag mo hintayin, kapatid, na magkakaroon na ng dakipan o kailangan ka ng hulihin ng mga pulis o mga militar kapag ikaw ay nagsimula ng sumamba. Hihintayin pa ba natin yun? Hihintayin pa ba natin yung mga sinasabi nila, mga apocalypse stories, na kapag wala kang mark of the beast, hindi ka na makakakain? Hihintayin pa ba natin yun bago tayo maglilingkod kay Jesus? Bago tayo susunod sa Kanya? Bago natin gagawin ang Kanyang mga salita? At bago natin susundin ang Kanyang mga tuntunin? Hihintayin pa ba natin na tayo ay naghihikahos na bago natin gagawin ang kalooban ng Diyos? Diba? So, I hope and I pray na maging reminder po ito sa bawat isa sa atin. And let me close in saying, with or without tradition, you have already redemption. Okay? With Jesus in your heart, you are already saved and you're already redeemed. Whether you practice Christmas or not, whether you believe that may mga tradisyon kang hindi kinaagrihan, at lalong-lalo na ngayon, sabi ko nga sa inyo, halo-halo na po ang pagse-celebrate ng tao sa Pasko. No? Hindi na, yung iba nga makaramihan, hindi naman nila alam kung ano yung Pasko. Pero nakikiselebrate sila. So, huwag kang maging ganun. Kristiyano ka. Alam mo kung ano ang tinanggap ng sangkatauhan nang ipadala ng Diyos si Jesu Kristo. When the fullness of time had come, God sent His Son so that you are no longer a slave to sin, but you have become an heir to the promise of God through Christ Jesus. Hallelujah. I am praying that the Lord will be with you and your family through the season ng holidays, the Yuletide season, and that you may enjoy the redemption that you have received from Jesus Christ. And maibahagi mo din ang kagalakang ito sa iyong kamag-anak, mga kaibigang matagal lang hindi nakita, o sa mga taong makakahalubilo mo, makikiselebrate sa'yo, mabibigyan mo ng regalo, ano man yung time na masuspend mo sa kanila. I hope and I pray that you take the opportunity also to share them, that God, the God of perfect timing, has already perfected the details for our salvation. God bless you. God bless you po at inyong mga pamilya.
Sabi nga nila, maligayang Pasko at manigong bagong taon. Diba? Sa greetings po ng mga Pilipino. Humingi din po ako ng panalangin sa inyo kasi haba naman pong nagdiriwang lahat, ako naman po ay naghahanda at naghihintay sa paglabas ng isa na namang regalo sa aming pamilya. Kaya mention us in prayers always. And excited na rin po kaming makabalik dyan sa Pilipinas kapag nalimliman na. Or medyo lumaki-laki ng konti itong si baby. Mga ilang buwan lang naman, alam natin. Patuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos at gawin natin ito out of our love and gratitude to our Lord God. No? So, manalangin po tayo sandali as we close. Hallelujah. Lord, maraming salamat po for reminding us that you're the God of perfect timing. That you're the God who perfected the details for our salvation already. And that, Lord, no detail in our lives escapes your knowledge. Maraming salamat, Panginoon, na pinaalala mo sa amin ano ba ang dapat naming i-magnify ngayong Paskong ito. Na ikaw, Jesus, ang sentro, ang talagang regalo na aming tinanggap at ang dapat naming sineselebrate. That we are here to worship you. Lord, not only the Christmas season, not only this Sunday, not only this December 25, but more importantly, Lord God, it's our opportunity to share to other people the real essence of why we have these holidays or even these gatherings. Lord God, maraming salamat. I pray, Holy Spirit, that you breathe in life and love and power to every family who is watching right now. At dalangin ko rin, Panginoon, na maranasan nila ang buhay na Diyos sa kanilang kalagitnaan. Kumilos ka, Panginoon, sa kaparaan ng hindi namin sukat akalain na Diyos. Iparamdam mo init ng iyong pagmamahal at init ng iyong yakap sa oras na ito. Sa mga nalulumbay na nais makasama ang kanilang mga mahal sa buhay, dama mo sa kanila ang yakap mo, Panginoon, na hindi kailanman mahihigitan ng kahit na anong klase ng pag-ibig. Dalangin ko, Panginoon, sa mga hinihingi at hinihiling, Panginoon, let us know your will, O Lord, so that as we ask according to your will, we would anticipate, Lord, by faith, the coming of the manifestations of these things. Tulad ng pinakita mo sa amin sa pagdating ng aming Hesus Kristo, there is an appointed time, and when the fullness of time had fully come, Lord, you make your promises manifest. Lord, bless every family. Lord, reconcile broken families. And I pray, Lord, even for broken commitments, even for my brethren who have fallen, who have been hurt, Lord God, restore, Lord God. For this is why you came for, Lord God, to seek which is lost. So I pray, whatever is lost, whoever is lost, oh God, Lord, bring them back to your arms and to your embrace. Lord, may this Christmas be a meaningful one, a memorable one, but most importantly, one that you will remember in your heart as a Christmas that we worshiped you in spirit and in truth. Thank you, Lord. We magnify you and we bring you back all the praises and the glory and honor that rightfully belongs to you. And this is our prayer as a church and as a family. In Jesus' name, Amen. Amen. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At next Sunday, nandiyan po si Pastor Rodel. Ayan, praise the Lord. At may kakaroon din po tayo ng Thanksgiving service on January 5. Huwag po natin imimiss yun. Napakahalaga po nun dahil yun po ang ating pasalamat sa Panginoon. Kumbaga, pagpasok pa lang ng taon, thank you na tayo kagad. Ano? Ang pinangahawakan natin doon ay ang Psalm 100 na sabi, enter His courts with thanksgiving. So, pagpasok ng 2025, we enter the year with thanksgiving already. So, you may start preparing your Thanksgiving offerings in form of kind. Halimbawa po mga prutas, alak, kanyan, for our communion, I mean, of course. Tapos,
Pwede rin po mga symbolic gifts like grains or rice dispenser. Ayan, kung ano yung mga nilalagay ni Lord sa heart nyo. Or kung talagang hindi naman po kayo makakabili, you can also prepare monetary offerings as our thanksgiving before the Lord. Sa January 5 po natin gaganapin yan. Also, in the presence of our senior pastor, nandyan din po si Pastor Rodel. Ayan. So, keep posted po. Maraming salamat po muli sa pagjo-join sa ating service ngayon. Pero next week, meron na po tayong on-site ha. So, ngayon lang talagang this is our chance to be with our families, lalo na yung mga babiyahe. So, ang maganda dito, pwede nyo itong i-replay, pwede nyo ipanood sa kanila ulit para naman ma-share din natin sa kanila the real essence of Christmas. Yun lamang po. Maraming salamat ulit and a blessed Christmas to everyone. Bye-bye po.